Ustad sa Marjan. Okay, please help me welcome our guest speaker today. Saan yung background? That's okay na. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم زدنا علما نافعا ورزقا حلالا طيبا اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. Okay, Alhamdulillah. First of all, I would like to thank Allah subhanahu wa ta'ala, our Almighty God, Allah, to this very special and meaningful opportunity given to me, especially to my one of my very close friend here, one of the faculty, one of the professor of political science, to my director, Sir Anderson Abdul Rashid Villa. Sir, thank you so much, sir, for this very meaningful kind of conversation. So, Sir Villa is my director in Office of the International Affairs. I am the focal person for Islamic engagement. At the same time, I think this class or these students are my fellow classmates. One of or some of the subjects of Islamic studies. So, Alhamdulillah, very grateful. So, ngayon po, ako pa ay naatasan ni Sir na magbibigay ng mga something statements or mga ideas, Islamic thoughts in terms of nowadays na kung saan tayo ay nasa napaka-high-tech na ng mga sitwasyon. So, alam naman natin na kung titingnan natin itong sinasabing mga pagbabago through development, yung ating mga high technology tulad ng mga gadgets, cellphones, 'di ba, yung mga internet, yung mga online programs or activities. So, way back, kung pag-iisipin natin sa panahon ng mga propeta, especially to our beloved the seal of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so parang hindi niya ito nagamit or hindi niya ito nagawa. For example, tulad pagsabihin natin na itong cellphone, gumamit ba ng cellphone ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Gumamit ba siya ng mga computers or ng mga vehicles na kung saan alam natin na nag-iisa lamang yung transportation na ginagamit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam together with his followers, yung kanyang mga sahaba, na isang uri ng hayop na ito ay camel kung tawagin, or eagle kung sa Arabic term. So, way back nung ako ay nag-aaral sa Kuwait, last 2015, so isa ito sa mga pinag-usapan at pinag-aralan namin patungkol sa mga pagbabago sa buhay ng tao tulad ng nagagamit niya sa kanyang pamumuhay in their daily lives, yung pang-araw-araw na pamumuhay, kung halimbawa tulad ng in terms of transportation, in terms of communications. So, may mga nakalatag na mga usapin patungkol dyan ng ating mga ulama, yung ating mga jumhur, base sa paninindigan ng Ahlus Sunnati wal Jamaah, kasi napakarami ng mga lupon, ng mga grupo, ng mga tao na kung saan there are claiming as a Muslim, believers of Allah, nor not totally in terms of
following the footsteps of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So doon nagkakaproblema. So ang usapin natin ay patungkol sa yung sabi ni Sir, na itanong ko kanina, ano ba itong subject na ito? So Sir Andy, contemporary world. So parang kung isipin natin, globalization. So kung isipin natin, kung tayo ay nasa very young age, tulad ng elementary time, stages natin nung tayo ay mga bata pa, pag sinabing contemporary, parang pumasok tayo sa isang panahon na kung saan imagination or doon lamang natin nakikita sa ating mga imahinasyon. So ngayon, talagang parang nangyayari yung imahinasyon natin noon, nung bata pa tayo, na parang pumasok tayo sa isang panahon na kung saan makabago. But ang focus natin is, ano ba ito? Ano ba itong usapin nito patungkol sa Islam? Itong sinasabing contemporary world o itong globalization. So, sa Islam, pag sinabing, kasi may mga sinasabi natin na separated na mga aspects na kung saan hindi siya matatawag na haram, hindi rin siya matatawag na halal, for example, hindi siya matatawag na bid'ah, or hindi siya matatawag na kung saan kafir yung gumagawa, for example, sa isang gawain. Itong sinasabi natin na mga makabagong panahon, makabagong teknolohiya, for example. So, pag sinabi, ang sabi ng mga ulama, based in my studies, sa babaw ng aking kaalaman na binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala, itong sinasabi natin na nagagamit natin sa pang-araw-araw na walang koneksyon sa pagsamba, for example. Basta yung isang gawain, yung isang ginagawa ng tao na hindi makakasira o dahilan na hindi makakasira sa kanyang pagsamba kay Allah, ay hindi ito dahilan upang masira yung kanyang ginagawa or hindi matatanggap yung kanyang mabubuting gawa. For example, itong cellphone. Itong cellphone ay likha ng tao. Ngunit ang tanong, sino ba ang namikha sa tao? Siyempre, ang Allah subhanahu wa ta'ala. We are all, lahat tayo ay likha ng Allah subhanahu wa ta'ala. We are all creations of Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga, batay sa banal na Quran, sinabi ng Allah, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ لِمَاذَا خَلَقْنَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقْنَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِعِبَادَتِهِ. So, ano ba ang dahilan why Allah created us? Why Allah created us, especially as a mankind, bilang isang tao, bilang isang katauhan. So, upang sambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Maging ang mga jinn na unang nailikha ng Allah, at tayo bilang isang tao ay likha ng Allah subhanahu wa ta'ala upang sambahin lamang ang Allah. So, kung ang isang bagay, halimbawa itong cellphone, nagagamit natin sa pamumuhay natin in a way of good, for example, good deeds. Tayo ay gumagamit ng cellphone para sa kabutihan. Kabutihan ng ating pamumuhay, kabutihan ng ating bilang isang tao, likha ng Allah, kabutihan para sa ating kapwa. Hindi nakakasira sa anuman, lalong-lalo na in terms of worship to Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi po ito bid'ah, hindi po ito haram. Pag ginagamit mo isang bagay sa mabuting pamamaraan, ay nakakuha ka pa ng gantimpala kay Allah subhanahu wa ta'ala. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kahit a little molecule, dust, na kakarumpot or katiting or kahit alikabok na gawaing kabutihan, ang ibibigay sa iyo ng Allah ng reward ay kabutihan. Kapag ang ginawa mong kasalanan or kamalian ay kahit na alikabok, ay matatanggap mo ang reward bilang isang gawaing kasamaan na may punishment kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, ibig sabihin mga kapatid, mga ukhuwa, mga najihon, ito ay hindi nakakasira sa ating pamumuhay, hindi nakakasira sa ating kapwa-tao, sa ating buhay, at lalong walang koneksyon upang mawala tayo sa paninindigan ng isang taong mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. But the problem, ang problema lamang po, kung halimbawa tayo tutok sa halimbawa sa mga makabagong
kagamitan o ito yung sinasabi natin ng mga modernization ay dahilan upang mas bumaba yung level ng ating pananampalataya kay Allah. For example, marami nang lumalabas sa mga social media. Doon pag pumasok ka doon, pinasukan mo iyon, tiningnan mo, pinanood mo iyon, o ginawa mo, o naging idolo mo ang ibang tao na gumawa ng mga bagay na walang koneksyon batay sa sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay pagbabago. Ito ay pag-iimbento ng mga gawa na walang dalil, walang katibayan, comes from the primary sources of Islam, which is Quran, the words of Allah, and the Sunnah of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ay magiging bid'ah. For example, dati hanggang ngayon ay marami pa ring mga moro na nanonood or gumagaya or mismo yung kanilang mga sarili. Ito yung sinasabi natin na pagti-TikTok. So kabilang ito sa mga modernization. Ngunit huwag nating ilagay yung ating sarili, ipasok doon sa mga bagay na dahilan upang ikasira ng iyong pagkatao bilang isang mananampalataya o dahilan upang ikaw ay makaalis sa sinasabing millatil Islamiyya o nasa loob ng relihiyong Islam, o di kay dahilan upang ikaw ay magiging haram o dahilan upang ikaw ay magiging isang kafir. Dahil nga itong sinasabi natin na paggawa ng mga bagay o pagsali or pagpasok ng sarili mo sa isang mga gawain na walang koneksyon sa sunnah ng propeta, ito ay masasabi nating bid'a at hindi katanggap-tanggap sa Islam. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man amila amalan laysa amruna fahuwa radd." Kung sino man ang gagawa ng mga gawaing hindi na ilatag, hindi na ipag-utos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay, kung titingnan natin, ito ay makakapasok sa sinasabing worship to Allah. Ito yung sinasabi aqidah, the principles in Islam. So, doon tayo magkakaproblema. Kung halimbawa, pinasok natin yung ating sarili doon at ginaya natin, pinanood natin, mas tayo ay nag-enjoy sa mga pangyayari batay sa mga ganong mga gawain o kautusan na walang koneksyon sa primary sources ng Islam. Lalo na, hindi ito pinag-utos ng ating mga ulama batay sa Aqidah As-Sahiha. Kasi pag sinabi natin Aqidah As-Sahiha, ito yung the right principles in Islam. Pag lumabas ka doon, o pag ginawa mo ang isang bagay na walang katuturan batay sa Islam, yun ay dahilan na ikaw ay naqidil Islam. Ikaw ay makakalabas sa relihiyong Islam at hindi ka na matatawag na bilang isang mananampalataya. Yun ang isa sa mga example natin, mga kapatid. Ito yung TikTok na alam natin na ito ay haram. Pangalawa, ito yung maraming binabato, maraming mga techniques na kung saan sinisira nila sa mga tao na napapanood sa Islam. So kung hindi nila kaya na sirain ng Islam through halimbawa kalakasan, or yung sasabi natin na sa dami ng mga bilang ng taong pumapasok or umayakap sa Islam, kasi nga napakaraming balik Islam, napakaraming bangsa Muslim na kung saan, kung titingnan natin worldwide, ay lumalakas ang ratings ng Islam sa mga bayan o sa mga komunidad, sa mga lugar na kung saan talaga namang sinusunod ang sinasabing Islamic principles. So, kabilang doon, ito yung mga programa na nakikita natin sa social media. Yung mga palabas, yung mga galaw-galawan o yung musika na kung saan yun ang sumisira sa paninindigan ng isang tao. Alam natin, ang syaitan ay kabilang sa kanilang kalakasan ay yung maiengganyo ang isang alipin ng Allah na pumasok or gumawa ng mga bagay na kung sa ikakasira ng kanyang pananampalataya. So, kabilang na doon, itong lumabas bago lang, itong sinasabi nilang Squid Game. Isa iyan. Kung titingnan natin, kabilang din iyan sa paninira ng paninindigan ng isang tao kung ikaw ay banal na mananampalataya
huwag mong sulyapin, huwag mong tingnan, huwag mong ipasok yung sarili mo sa mga bagay na kung saan nakakasira sa pagiging isang Islamiko. Because in Islam, alam naman natin na tayo bilang isang Islam ay marami ng bumabatikos, maraming bumabato sa atin, sa ating relihiyon ng Islam. Ang mga Muslim ay ganito. In original statement na kung panghahawakan natin, whether we like it or not, tayo ay nasasaktan sa mga batikos na iyon. Na kung saan ang Islam ay terorista, ang Islam ay masamang tao, ang Islam ay ganito. Ngunit ang Islam ay napakabuti, napakaganda. Ngunit ang sumisira sa imahe ng Islam ay tao. Maniwala man tayo hindi, whether we believe it or not, ito ay totoo. Bakit? Saan ba tayo nagkukulang? Saan ba tayo nagkakamali sa ating mga desisyon? Bago natin ilabas yung salita natin, bago natin ipakita yung pagmumukha natin sa ibang tao, lalo na sa social media, ay isipin muna natin na ito ba ay may kataturan? Ito ba ay kalulugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala? O ito ba ay dahilan na tayo magkasala kay Allah subhanahu wa ta'ala? Ang sinabi ng Allah, kung ang in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung ang gusto ng tao ay kalulugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, mamahalin ka ng Allah subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, sabi ng Allah. Ang sabi ng Allah, fattabi'uni, sundin nyo yung aking kagustuhan, sabi ng Allah. Sundin nyo yung aking mga ipinagutos sa inyo at iwasan nyo ang aking ipinagbabawal sa inyo. Yun lamang yung technique, bottom line na panghawakan natin, na kung saan kung gusto natin makuha itong habag ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung lugod ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin, dito man sa mundo, at madadala natin hanggang sa araw ng paghukom ng Allah, fattabi'uni, sundin natin ang kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala at iwasan natin ang lahat ng ipinagbabawal ng Allah. Hindi na tulad ng mga taong munafik, yung mga fake Muslims, mga pirated Muslims, sabi nga ni Chansey, yung mga pirated Muslim na kung saan hindi sila tunay. They are pretending as a Muslim, they are claiming as a Muslim, nor not. Hindi sila tunay na mananampalataya. Kasi yung akida nila, pinaniniwalaan nila ang mga salita ng Allah, yung ibang salita ng Allah na sila ay nasa mabuting kinalalagyan. Halimbawa, pag gusto nila iyon, pag hindi sila tinatamaan doon, ay doon sila. Pero pag mga bagay na kung saan tinatamaan sila, ay hindi nila iyon ipa-follow dahil nga ito ay labag sa kanilang kalooban. So, hindi iyon makukuha ang sinasabing habag ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, pag gusto natin na makuha ang pagmamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung 99% na pagmamahal ng Allah, because in this world, only 1%. 1% lamang yung pagmamahal ng Allah. Lahat tayo ay nag-aagawan. Lumalaki na yung ulo ng tao, lahat pariwara na yung kanyang mga ginagawa, hindi na pang Islamiko yung kanyang attitude dahil sa mga kamundong bagay. Isipin mo, napakaikli lamang ng pagmamahal ng Allah dito sa mundo, pantay-pantay lahat, 1%. Iisa lamang na porsyento ang pagmamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala, lumalaki na yung ulo mo, hindi mo na iniisip, saan ba nakalatag ang buong habag ng Allah subhanahu wa ta'ala fil yawmil akhir. Yun yung sinasabing ar-rahim bil mu'minina subhana, yung pagmamahal ng Allah para lamang eksklusibo lamang sa mga taong mananampalataya at may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ibig sabihin, pag gusto natin makuha yung habag ng Allah subhanahu wa ta'ala, sundin natin yung kanyang ipinag-utos sa atin. Pangalawa, pag ginawa natin iyon, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum, mamahalin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, ibibigay sa atin ng Allah ang kanyang mga biyaya, yung mga rizki na nanggaling sa langit at lupa at magpahanggang sa hanggan paman doon sa araw ng paghukom ng Allah. Ajrang kabira, ang pinakamalaking gantimpalang ibibigay ng Allah ay yung pagpasok natin sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Pangatlo, ano pa ba ang makukuha natin doon? وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ,
at patatawarin ng Allah yung ating mga kasalanan. Ibig sabihin, lahat ng iyon ay mawawala. Yung mga kasalanan, kapag tayo ay hindi pa naabot na ng kamatayan, ay nagbalik loob tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Itong makamundong bagay, itong nakapasok sa sinasabing modernization, hindi po ito masama yung mga bagay na magagamit natin sa ating pamumuhay sa pamamagitan ng mabuting pamamaraan. Doon natin gagamitin sa mabuting pamamaraan, doon natin gamitin na nakakatulong pa sa ating sinasabing paniniwala at pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. At dahil po mga kapatid sa Islam, mga classmates, mga kapatid natin na kung saan nasa tamang kurso, kung makikita natin, kabilang kayo sa nagpapalaganap ng sinasabing Islam at nagdada'wah. Dahil po sa amin, dito po sa city ng General Santos, ako po yung parang for the meantime, OIC ng Committee on Da'wah dito sa Baladia or sa city ng Jensan, o entire Jensan po, dahil nga po ako po yung Vice Chairman. So namatay po yung aming chairman nung last month. Yan po. So ako po yung natili ng OIC, pero po inshallah baka naman lahat tayo, kabilang tayo doon sa sinasabing daiya or nagpapalaganap ng sinasabi nating Islamic thoughts na kung saan batay sa sunnah ng propeta at sa Quran ng Allah subhanahu wa ta'ala. So I am very overwhelming dahil nga napabilang ako dito sa subject ni Sir. So kahit dito man sa office or outside ay lagi kaming magkasama ni Sir sa mga Islamicong pamamaraan. So thank you so much Sir Andy at sa mga students mo, kasi nga po Jumaa ngayon, so may schedule pa po ako sa White Moose dito pa sa Mindanao State University. So hindi ko na po pahabain yung aking mga salita. Wabillahi taufiq wal hidayah wa syukran, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.